Ngayong araw, ay may bago na naman tayong matutunan na idea. Sa pagtatanim ng patola, ito ay hindi muna kailangan ng malawak na lupain, para makapagtanim ng patola. Magagawa mo na ito kahit nasa bahay ka lang. Bukod doon, malaking tipid na rin sa'yo ito. Dahil hindi mo na kailangan pang bumili sa merkado, at pwede mo pa itong pagkakitaan. Kung gusto mong matutunan, tapusin mo lang ang video na ito, para magka-idea ka na. Una, ay kailangan muna natin ng buto ng patola. Kung wala ka pang buto ng patola ay huwag mag-alala, dahil mabibili mo lang ito sa garden shop na kung saan malapit sa inyo, at ito ay available din sa online, tulad ng Lazada at Shopee. Pagkatapos, ilagay natin sa plato, lagyan natin ng tubig at ibabad sandali, upang mabasa ang mga buto. Sa ganong paraan ay madali lang itong mabubuhay at mag-germinate. Sunod ay ibubuhos din ang tubig. Pagkatapos, humanda ng lupa. Ang lupa natin ay maghalo tayo ng konting topsoil, at magdagdag rin ng rice hull. Paghaluin lang natin ng mabuti. Sa pamamagitan nito, sapat na ang ating soil mixture, upang makalaki at maging maayos ang pagtubo ng ating mga halamang gulay. Sunod, ay gumamit din ng plastic bag, sa paglalagyan natin ng lupa. Maglagay ng lupa ng saktong dami sa bawat plastic bag. Sa pagtatanim ng patola ay kumuha ng buto ng patola. Itatanim ang mga buto ng patola sa lupa na may lalim na 1 hanggang 2 pulgada. Sa bawat plastic bag, maglagay ng 2 buto. Pagkatapos, tabunan na natin ito ng lupa, upang hindi makain ng hayop o langgam. Sunod, diligan na natin ito, para mabuhay na at mag-germinate. Pagkalipas ng 7 araw, ganito na kalaki ang tubo ng ating tanim na patola, berde na berde ang dahon, at may tangkad na 2 o 3 pulgada. Sa ganitong edad pwede na itong ililipat sa pagtataniman. Sa paglilipatan natin ng ating tanim, humanda ng balde na di na ginagamit, kumuha ng PVC pipe, isukat sa balde ang haba, gumamit ng lagaring bakal at putulin natin ang PVC pipe ng pantay-pantay. Pagkatapos, bubutasan natin ang PVC pipe sa mga gilid nito, gamit ang barena o drill. Sa mga balde naman na lalagyan natin ng lupa ay, butasan natin sa likod at gumamit din ng barena sa pagbubutas upang mas madali lang natin mabutasan ito. Ang purpose dyan, ay para mag-drain ang tubig sa bawat pagdidilig. Pagkatapos, ang PVC pipe ay, ilagay natin sa gitna ng balde bago natin lagyan ng lupa sa bandang gilid nito. Mas maganda kung ang lupa na ilalagay natin ay buhaghag at malambot. Ang purpose sa PVC pipe ay, dyan tayo maglagay ng mga organikong pataba ng tanim natin na patola. Sunod naman, maglagay tayo ng balat ng saging. Ito ay magiging pataba ng ating tanim. Ang organikong pataba ay isang pataba na walang halong kemikal. Magandang gamitin ang organikong pataba dahil maganda ito sa kalusugan ng tao. Higit pa doon ay makatipid ka sa pera at mapapangalagaan pa natin ang kalikasan. Pagkatapos, kunin na natin ang ating tanim na patola, ilipat na natin ito sa balde na may lupa. Sa paglipat ng patola, isasama na natin ang lupa na galing sa plastic bag, para ang mga ugat ay hindi na mapuputol, at sa ganun madali lang ito mabuhay at mag-germinate. Sunod, diligan na natin ito dito sa PVC pipe na may balat ng saging, na sa ganun, mabilis kakalat sa lupa ang nutrisyon ng balat ng saging. Pagkatapos takpan na natin ito gamit ang plastic bote na pinutol. Ngayon naman, gagawa tayo ng magagapangan ng katawan ng ating tanim na patola, gumamit ng kahoy. Kung walang kahoy pwede ang kawayan o di kaya bakal. Sa forma ng magagapangan ng katawan ng ating tanim ay depende na sa iyo kung ano ang forma o design na ayon sa gusto mo. Pagkatapos, maglagay tayo ng tie wire, etali sa magkabilang dulo ng poste, pagdudugtungin lang ito, hanggang sa taas, at maglagay din ng tie wire sa taas papuntang ibaba. Ang purpose dito ay para madali lang makakapit ang katawan ng ating tanim sa paggapang pataas. Sunod, buhusan na natin ng tubig sa bibig ng pipe, at diligan din natin pati sa lupa nito. Pagkalipas ng 15 araw, ganito na kalaki ang tanim natin na patola.
Nakalawit na ito sa taas, healthy na healthy pa rin ito. Sa ganitong edad maaari na natin bawasan ng matatandang dahon sa baba, para mas mabilis itong lumaki. At pati mga talbos nito ay putulin din natin upang mas dumami ang kanyang sanga at mas madagdagan pa ang kanyang talbos. Ngayon, magdidilig naman tayo sa ating tanim na patola. Sa pagdidilig ng tanim natin, ay maaari kang gumamit ng tabo at timba. Mas maganda kung didiligan mo ito sa umaga ng 6 to 7 a.m. at 4 to 5 p.m. ng hapon. Pagkalipas ng isang buwan, ganito na ang tanim natin na patola. Nagkaroon na ito ng mga maliliit na bulaklak, sa ganitong edad na, ay magsisimula na din itong mamunga, at para mas lalo pang paglago ng bunga nito, sa paraan na, pinapagsama na lalaki at babae na bulaklak ng ating patola, malaking tulong ito sa pagdami ng bunga ng tanim natin. Pagkalipas ng 40 araw, magbongkal tayo sa lupa natin at magdagdag na tayo ng organic fertilizer. Malaking tulong ito upang mas maging malusog ang tanim natin, at mas dumarami pa ang mga ugat nito. Bukod doon pati ang lupa ay tumataba. Sunod naman magdagdag din tayo ng matabang lupa sa ibabaw, para mas matibay ang katawan nito. Sunod ay diligan na natin ito, para ang organic fertilizer ay maabsorb na ng ugat ng ating tanim. Habang patuloy na tumutubo ang halaman ay magsisimula na itong gumapang. Kailangan mong maglagay ng balag. Ang balag magsisilbing gabay ng halaman sa maayos na pagtubo nito. Sa paglagay ng balag ay siguraduhin mong maayos at matatag ang pundasyon upang hindi matomba ang mga ito. Maaari kang maglagay ng 4 na poste sa 4 na sulok, at lagyan mo ng mga kawayan o mga tali ang ibabaw ng pagtutubuan ng gulay. Pagkalipas ng 60 araw, ganito na ang tanim natin na patola. Marami na ang bunga nito at malalaki na, ibig sabihin malapit na itong ma-harvest. Pagkalipas ng 80 araw, ay maaari ka nang magsimula umani ng mga patola. Sa pag-aani ng patola, ay putulin sa dulo ng bunga at magdistansya ng 3 pulgada ang layo sa laman, upang maiwasan ang mabilis na pagkabulok nito. Sa ganitong paraan malaking tulong ito sa'yo para makatipid. Bukod doon pwede mo pa itong mapagkakitaan. Kung nagustuhan mo ang video na ito huwag kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa Daily Garden at Home, upang updated ka lagi sa susunod na video na aking i-upload. Maraming salamat!